TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 621, Kabanata 621, naghalo-halo ang mga emosyon. Makinig ka, ito ang tunay na luho. Dahil sa emosyonal na pakiramdam, sinabi ni Barden Bard, Sister Vivian, sa susunod na mga araw, susundan kita at I-enjoy ang lahat ng masasarap na pagkain at inumin. Humajijek si Rebecca Stone, walang problema, sa mga panahong ito, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo, uminom ng kahit anong gusto mo, maglaro ng kahit anong gusto mo, bumili ng kahit anong gusto mo. Ate Vivian, napakabukas palad mo. Si Ate Vivian ang pinakamagaling. Sabay na naghiyawan sina Barden Bard at Prajna Bates. Mayroong ilang mga vilya sa loob ng manor. Pagkatapos ng ilang sandali sa pagmamaneho, huminto sila sa harap ng pinakamalaki. Pumasok sila sa vilya pagkatapos bumaba ng kotse. Sabi ni Rebecca Stone, maraming silid sa itaas at ibaba. Pumili kayo kung saan ninyo gustong tumuloy. Sige. Magandang gabi, Ate Vivian. Binati siya nina Julia Stewart, Prajna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard at pagkatapos ay umakyat sa itaas. Magandang gabi, Senior Sister. Binati siya ni Manuel Bennett at naghandang sumunod sa kanila sa itaas. Ikaw, bumalik ka rito. Inabot ni Rebecca Stone si Manuel Bennett at hinayla pabalik. Senior Sister, anong nangyayari? Bakas sa mukha ni Manuel Bennett ang pagtataka. Naningkit ang mga mata ni Rebecca Stone at ngumiti, ang kanyang boses ay nakakabighani, ikaw na munting halimaw, matutulog ka sa akin ngayong gabi. Ano? Nanginginig at umiiling ang bibig ni Manuel Bennett, Senior Sister, kalimutan na natin yun. Ang pagtulog kasama ang Senior Sister o ang Third Senior Sister ay isang tunay na pahirap sa pisikal at mental na aspeto. Hindi, dapat tayong matulog ng magkasama. Mahinang sumanghal si Rebecca Stone, halika, sumunod ka sa akin sa kwarto. Dahil dyan, hinayla ni Rebecca Stone si Manuel Bennett pataas. Pagpasok sa isang silid, malakas na isinara ni Rebecca Stone ang pinto at nilock pa ito. Nang inag ang puso ni Manuel Bennett, Senior Sister, bakit mo nilock ang pinto? Sumagot si Rebecca Stone, paano kung tumakas ka kung hindi ko ilolock ang pinto? Tumawa ng mapait si Manuel Bennett, Senior Sister, nilock mo ang pinto mula sa loob, pwede akong umalis kahit kailan ko gusto. Ang lakas ng loob mo. Sinaman siya ng tingin ni Rebecca Stone, ikaw na batang duwag, kung maglalakas loob kang tumakbo, sisiguraduhin kung magbabayad ka. Pagkatapos ay kumuha si Rebecca Stone ng isang pares ng damit pantulog at pumasok sa banyo. Naupo si Manuel Bennett sa kama, umiiling na parang walang magawa. Tama na, matulog ka na lang, hindi naman ito ang unang beses. Sa pinakamasamang pagkakataon, bigkasan ang clear heart spell ng ilang beses pa. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, sa wakas ay lumabas na si Rebecca Stone mula sa banyo. Pagkalingon ni Manuel Bennett, natigilan siya. Si Rebecca Stone ay nakasuot ng hapit, itim, at manipis na tela na damit pantulog na perpektong nagpapakita ng kurbo ng kanyang kaakit-akit na katawan. Ang nagpapakita ng kapansin-pansing anyo ng kanyang figura ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Manuel Bennett. Ito ang huwaran ng isang magandang ate. Hindi na naglakas loob na tumingin pa si Manuel Bennett at mabilis na inilipat ang kanyang tingin. Bahagyang natawa si Rebecca Stone, bilisan mo at maligo ka na. Oo. Mahinang tugon ni Manuel Bennett, sa kapadabog na pumasok sa banyo na parang nilagyan ng grasa ang talampakan niya. Nang makita ang nahihiyang anyo ni Manuel Bennett, walang tigil na natawa si Rebecca Stone. Pagpasok sa banyo, naligo si Manuel Bennett ng malamig na tubig at sa wakas ay kumalma na. Pagkatapos maligo, isinuot ni Manuel Bennett ang sleeping probe na inihanda ng babaeng iyon para sa kanya, at lumabas ng banyo. Nakasandal si Rebecca Stone sa gilid ng kama, nagtitingin-tingin sa kanyang cellphone. Ang dalawang maputi, tuwid, balingkinitan, at bilugang mga binti ng babae ay pinag-cruise, na nagpapakita ng walang katapusang alindog. Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang mapaiyak sa kanyang puso, Diyos ko, patayin mo na lang ako ngayon.
Nang makita si Manuel Bennett, tinapik ni Rebecca Stone ang gilid ng kama, "Bilasan mo at matulog ka na." Oo. Walang magawang umiling si Manuel Bennett, tumalon sa kama, at humiga ng nakatalikod sa kanya. Humiga rin si Rebecca Stone at pinatay ang ilaw. Nang makita si Manuel Bennett na nakatalikod sa kanya, umusal si Rebecca Stone, "Ikaw na batang duwag, bakit ka nakatalikod? Hindi ka man lang ba nagtangkang tumingin sa akin? Bilang isang lalaki, ganito ba talaga kaliit ang iyong tapang? Sino ba ang may sabing duwag ako?" Agad na napatalon si Manuel Bennett. Sa liwanag ng buwan sa labas ng bintana, nagkatinginan silang dalawa, hindi nagsalita ng matagal. Gayunpaman, isang hindi maipaliwanag na pagmamahal ang nanatili sa kanilang mga titig. Biglang may naisip si Manuel at nagtanong, "Senior Sister, kaarawan mo ngayon, bakit hindi dumating ang pangalawang Senior Sister, pangatlong Senior Sister, pang-apat na Senior Sister, at panglimang Senior Sister?" Sabi ni Rebecca Stone, "Ang pangalawang nakatatandang ate mo at ang iba pa ay nagpadala sa akin ng mga regalo kalahating buwan na ang nakalipas, at tinawagan nila ako ngayong umaga. Busy silang lahat sa kani-kanilang mga gamit kaya hindi sila nakapunta. Pero sinabi ko na sa mga babaeng ito na kung hindi sila pupunta sa kaarawan ko sa susunod na taon, hindi nila ako kailangang kilalanin bilang kanilang senior sister. Senior sister, sa sinabi mo yan, sigurado akong hindi maglalakas loob na hindi sumama si second senior sister at ang iba pa sa hinaharap." Ngumisi si Manuel, saka muling nagtanong, "Senior sister, ano nga ba ang ginagawa ng second senior sister, fourth senior sister, at fifth senior sister?" Ngumiti si Rebecca Stone at sinabing, "Sige, ililihim ko muna iyan. Malalaman mo rin kapag nakita mo na sila mamaya." "Sige kung ganoon." Tumango si Manuel. Tila malalaman lamang niya ito nang makita niya ang pangalawang senior sister, pang-apat na senior sister, at panglimang senior sister. Tiningnan ni Rebecca Stone si Manuel ng may maamong mukha, at bamulong, "Ikaw na batang walang hiya, ito ang pinakamasayang kaarawan na naranasan ko. Salamat sa pagpunta mo para sa kaarawan ko at sa mga sorpresa at romansang ibinigay mo sa akin." Mabilis na putol ni Manuel, "Senior sister, hindi mo na kailangan ang lahat ng yan para sa pasasalamat. Ikaw ang pinakamamahal kong senior sister at ang magiging asawa ko, kaya natural lang na gawin ko ang lahat para sa iyo. Pangako, gaano man ako kabisi sa hinaharap, lagi akong pupunta sa tabi mo para ipagdiwang ang kaarawan mo taon-taon. Tutal, 10 taon ko nang hindi ipinagdiwang ang kaarawan mo kasama ka. Babalik ako sa dati. At bibigyan kita ng mas marami pang sorpresa sa hinaharap." Bago pa matapos si Manuel, niyakap siya ni Rebecca Stone at hinalikan sa labi. Natulala si Manuel. Hinahalikan na naman ba siya ng sapilitin? Bakit ba biglang umatake ng ganito sina senior sister at third senior sister? Malalim at mapusok ang halik, at hindi na mamalayan, pareho silang nabuhayan ng loob. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso, bumibigat ang kanilang mga hininga, at nag-init ang kanilang mga pisngi. "Senior sister, sigurado ka bang gusto mong ituloy?" Tanong ni Manuel gamit ang nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Rebecca Stone at tumango. "Senior sister, handa ka na ba talaga?" Tanong ulit ni Manuel. "Matagal na akong naghahanda, sa tingin mo ba handa na ako?" "Senior sister, hindi mo pagsisisihan yan, di ba? Nasabi ko na yan dati, papakasalan lang kita sa buhay na ito, kaya hindi ko pagsisisihan na ibinigay ko ang sarili ko sa iyo. Nakatatanda kong ate. Tumigil ka na sa kadaldalan, gawin mo na." Dahil doon, si Rebecca Stone ang nagkusa at itinulak pababa si Manuel. "Naku po, hindi ba't natutulog lang yan?" Inilabas ni Manuel ang kanyang huling panaghoy sa kanyang puso. Mga alauna ng madaling araw. Hawaii. Sa kaibuturan ng milyong bundok. Teritoryo ng sekta ng Diyos ng Mangkukulam. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng isang templo na tinatawag na Templo ng Diyos na Mangkukulam, ang mga ilaw ay maliwanag na nakasindi. Maraming tao ang nakaupo sa bulwagan, lahat sila ay mga matatanda at mga tagapagtanggol ng batas. Naupo sa nangungunang posisyon ang pinuno ng sekta ng Witch God na si Cyril Malone,
nakikinig sa isang disipulo na nag-uulat tungkol sa sitwasyon. Sa panahong ito, iniimbestigahan ng Witch God sect kung sino ang sumire sa Three Rivers Philip family. Kaya kahit sinubukang pagtakpan ng mga pangunahing asosasyon ng negosyo sa Three Rivers ang insidente, nalaman pa rin ito ng Witch God sect. Matapos malaman na ang isang batang nagngangalang Manuel Bennett ang responsable sa pagkawasak ng pamilya Perkins, sinimulan nila ang isang malalimang investigasyon laban sa kanya. Matapos makinig sa ulat, nanlamig ang mukha ni Cyril Malone, at kumulog siya. Hindi ko inaasahan na isang simpleng sekular na batang lalaki ang maglalakas loob na kalabanan ang ating sekta ng Diyos kulam. At nang ahas pa na wasakin ang pamilyang Perkins na sumasamba sa ating sekta ng Diyos ng mga mangkukulam. Nakakapangilabot talaga ito. Kabanata 622, Kabanata 622, ang pandaigdigang utos ng pagpatay. Napakatapang talaga ng batang ito, halatang hindi niya sineseryoso ang ating Witch God sect. Ang dignidad ng ating Witch God sect ay ang hindi pagkagalit ng sinuman. Pinuno ng sekta, humihingi ako ng pahintulot na patayin ang batang ito. Sabay-sabay na umungal ang ilang elder at law protectors ng Witch God sect. Bilang isa sa mga nangungunang sekta sa sinaunang martial world, ang kanilang Witch God sect ay may napakalalim na pundasyon at mataas na katayuan, walang sinuman ang kailanman humamon sa kanilang awtoridad. Hindi inaasahan, may nag-udyok sa kanila sa pagkakataong ito. At ang nang-aasar sa kanila ay isang batang-batang lalaki mula sa sekular na mundo, natural na hindi nila ito matiis. Tumahimik ka. Ikinumpas ni Sherry Randolph ang kanyang kamay at sumigaw. Tumahimik ang lahat at tumangala kay Sherry Randolph. Nagsalita si Sherry Randolph sa malalim na boses, ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ay dapat patayin, kung hindi, ang dignidad ng ating Witch God sect ay tuluyang mabubura. Gayunpaman, nagawang lipulin ng batang ito ang 12 pangunahing pamilya ng River City at ng Three Rivers Perkins family, at napatay pa ang Elder Charlie Skinner ng 10,000 Sword sect, patunay ito na ang batang ito ay hindi mahina. Ang lakas naman talaga ng batang ito, kahit si Charlie Skinner ay namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Siyempre, malakas itong si Charlie Skinner, pero siya lang ang huling ranggong elder ng 10,000 of Swords Gate, na wala namang kwenta. Kung bababa ang matandang ito mula sa bundok, magiging madali ang pagpatay sa batang ito. Ang nagsalita ay isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng abuhing balabal, nakasuot ng abuhing turban, at may itim na mga labi. Ang matandang ito ay si Lemon Whale, ang ikapitong elder ng Witch God sect, ang kanyang cultivation at lakas ay parehong napakalakas, higit pa kay Charlie Skinner, ang elder ng 10,000 of Swords Gate. Kung kikilos ang ikapitong elder, tiyak na hindi mabubuhay ang batang iyon. Tumawa si Sherry Randolph at saka malakas na sinabi, gayunpaman, para makasiguro, kailangan pa rin nating magpadala ng isa pang Panginoon. Kung hindi tayo kikilos, kapag nagawa na natin, kailangan nating patayin ang batang ito gamit ang lakas ng kidlat. Pinuno ng sekta, isama mo ako, sasama ako sa ikapitong kapatid. Sa oras na ito, isang matangkad at matipunong matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba, na may itim na turban sa kanyang ulo, mahigit 2 metro ang taas at may maitim na balat, ang malakas na nagsabi. Ang matandang lalaking ito ay si Tyrion Walter, ang ika-10 elder ng Witch God sect, na ang cultivation at lakas ay mas mahina kaysa kay Lemon Whale, ngunit hindi gaanong mas mahina. Mabuti. Tumango si Sherry Randolph nang may kasiyahan at sinabing, sa pagtutulungan ng 2 elder, tiyak na mamamatay ang batang ito. Sandali siyang tumigil. Nagpatuloy si Sherry Randolph, 2 elder, makakaasa kayo, nakipag-ugnayan ako sa sect leader ng 10,000 of Swords Gate kahapon. Nang malaman ng sect leader ng 10,000 of Swords Gate na may galit din kami sa batang iyon, pumayag siyang sumama sa amin sa pagpatay dito. Kaya, ikapitong elder at ika-10 elder, bukod sa iyo, ang 10,000 ng mga Swords Gate ay magpapadala ng mas malalakas na elder pababa ng bundok sa pagkakataong ito. Kapag nagsanib puwersa kayo ng mga elder ng 10,000 of Swords Gate,
Tuluyan ng mabubura ang bata. Oo. Matatag na boses ang tugon ni na Lemon Whale at Tyrion Walter. Kasabay nito, Hawaii. Kalaliman sa matatag na bundok. Sekta ng teritoryo ng 10,000 ng mga espada. Bulwagan ng maharlikang langit. Napuno ng mga tao ang buong bulwagan, at lahat ng mga mukha ay malungkot. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, natanggap nila ang balita. Matapos nilang malaman na ang Ninth Elder na si Charlie Skinner ay napatay ni Manuel Bennett, ang buong sekta ng 10,000 of Swords ay nagkagulo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, malungkot ang tingin ni Gary Luther, at nagtanong sa malalim na boses, mga kasama, pinatay ng batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ang ating ika-9 na elder, ano sa palagay ninyo ang dapat nating gawin? Patayin! 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 Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng tao sa bulwagan. Muli, nagtanong si Gary Luther, sino ang handang bumaba ng bundok para patayin ang batang ito sa pagkakataong ito? Pinuno ng sekta, hayaan mong bumaba ng bundok ang matandang ito sa pagkakataong ito. Tiyak na huhugasan ko ang kahihiyan ng ating 10,000 sword sects, at dudurugin ang batang ito. Gusto kong ipaalam ito sa mga tao sa mundo. Kung sasaktan mo ang aking 10,000 sword sects, kahit ano pa ang iyong pinagmulan, at kahit gaano ka pa kalakas, iisa lang ang daan patungo sa kamatayan. Isang matangkad at payat na lalaki, na nakasuot ng berdeng damit, at may uban na buhok, ang malakas na nagsalita. Ang matandang ito ang ika-7 elder ng 10,000 sekta ng espada, si Clearwind Swordsman, Sean Lee. Pinuno ng sekta, handa rin akong bumaba ng bundok at patayin ang batang ito. Masyado nang ininsulto ng batang ito ang aking 10,000 sword sects, kailangan siyang tadterin ng pira-piraso para mabawasan ang ating puot. Malakas na sabi ng isang matandang lalaking medyo mataba at nakasuot ng mapusyaw na abuhing damit, na ang buhok at balbas ay kulay abo rin. Ang matandang lalaking ito ang ika-8 elder ng 10,000 sekta ng espada, si Timothy Wallace, ang Chasing Wind Swordsman. Mabuti, napakabuti. Tumango si Gary Luther, sabay sabing, walang kapantay ang husay sa pag-espada ng dalawang nakatatanda, tiyak na walang tatalo sa Dual Sword Union. Ika-7 elder, ika-8 elder, dapat ninyong patayin ang batang iyan at ilabas ang aming galit para sa amin. Kailangan mong ibalik ang ulo ng batang iyan, kailangan kong makita kung ano ang hitsura ng batang iyan. Matagal nang nanahimik ang ating mga sekta ng 10,000 espada, oras na para ipaalam sa mundo ang tungkol sa kadakilaan ng ating mga sekta ng 10,000 espada. Sunod-sunod na nagsalita ang mga tao sa pinangyarihan, nakaramdam ng matinding emosyon. Magtiwala ka, hindi ko kayo bibiguin lahat. Kung hindi natin mapupugutan ng ulo ang batang ito, hindi tayong dalawa babalik sa bundok. Punong-puno ng kumpiyansa sina Sean Lee at Timothy Wallace sa mga manunood. Tiningnan ni Gary Luther silang dalawa at sinabing, dalawang elder, kahapon ay nakipag-ugnayan sa akin si Sherry Randolph, ang pinuno ng mga sekta ng Diyos ng mga mangkukulam. Sabi ni Sherry Randolph, malalim din ang galit nila sa Manuel Bennett na yan, kaya naghahanda na rin silang magpadala ng mga amo pababa mula sa bundok para patayin siya. At saka, plano kong maglabas ng World Assassination Order, sa Ancient Martial Network, bukas ng madaling araw, na nananawagan sa lahat ng martial artist na patayin ang batang ito. Sino mang makakapatay sa batang yan ay makakatanggap ng malaking gantimpala mula sa ating 10,000 sword sects. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang naging maingay ang bulwagan. Pinuno ng sekta, maglalabas ka ba talaga ng World Assassination Order, hindi ba't medyo sobra naman yan? Oo, isa lamang batang-batang lalaki mula sa secular na mundo, kaya ba niyang tiisin ang World Assassination Order, na ito? Eksakto, sa paglipas ng mga taon, mabibilang sa isang kamay ang bilang ng beses na naglabas ng World Assassination Order, ang mga nangungunang sekta. Sino sa mga martial artist na hinabol ng mundo ang hindi kahangahangang may talento at makapangyarihang mga individual, paano pa kaya maihahambing ang batang ito? Naguluhan ang lahat ng naroon, pakiramdam nila ay masyadong nagkakagulo si Gary Luther.
Bahagyang sumimangot si Sean Lee at sinabing, Robert Hyatt, isa lang yang batang-bata, kailangan mo ba talagang mag-issue ng World Assassination Order? Sumabay din si Timothy Wallace, oo, Robert Hyatt, hindi ba't masyado mo namang binibigyan ng kredito ang batang ito? Masungit na sabi ni Gary Luther, pinatay ng batang ito ang anak ko, ang anak ng aking nakababatang kapatid, at ang paboritong disipulo ng ikatlong elder, at pinatay din ang ikasyam na elder. Kinamumuhian ko na ng husto ang batang ito, hindi lang siya gusto kong patayin, gusto ko rin siyang hindi mapakali habang buhay. Tumango si Sean Lee at sinabing, sige, kung ganoon, ilabas na natin ang World Assassination Order. Natatawang sabi ni Timothy Wallace, dapat ay maging marangal ang batang ito na mapabilang sa World Assassination Order, bago siya mamatay. Kahit sa kamatayan, maraming tao ang makakaalala sa kanyang pangalan. Nagngisi ang lahat ng naroon, kumbinsido na si Manuel Bennett ay tiyak na mapapahamak. Kumalat sa buong mundo ng martial arts ang balitang gustong patayin ni Manuel Bennett ng 10,000 sword sects at ng witch god sects. Sa loob ng isang panahon, nag-ulo ang buong mundo ng martial arts, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Maraming nagkalat na mga cultivator, at maging mga sekta, ang nagsimulang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Manuel Bennett. Tila, maitim na ulap ang lumulutang sa lungsod na handang humagupit, habang sa isang bundok, malakas ang hangin, isang senyales ng paparating na bagyo. Kabanata 623, Kabanata 623, Isang tagumpay pagkatapos magising. Kinabukasan, madaling araw. Lungsod ng panulat. Kahangahangang mansyon. Sa isang silid sa ikatlong palapag. Sumisinag ang araw sa bintana, dahilan para maging maliwanag at maaliwalas ang silid. Medyo kulubot ang kumot at mga sapin sa kama, at nakahiga si Manuel Bennett sa ibabaw. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Manuel ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatitig sa kisame, hindi makabawi sa sarili. Kaya ba nawala na lang bigla ang unang beses niya? Isa pa, siya ang natulak dito. Dahil dito, hindi matawa o maiyak si Manuel. Gayunpaman, nang maisip niya ang personalidad ni Senior Sister, naramdaman ni Manuel na normal lang ito. I-click. Habang nalilito si Manuel sa kanyang iniisip, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Rebecca Stone ng banyo pagkatapos niyang maligo. Sumikat ang sikat ng araw sa balat ng babae, naglalabas ng makinang na liwanag, tila isang diwatang bumababa sa lupa. Gising ka na. Magiliw na tiningnan ni Rebecca Stone si Manuel, at bahagyang namula ang mga pisngi nito. Kagabi ay hindi niya alam kung ano ang problema niya, para sumama pa sa binata. Kahit medyo nababaliw siya, hindi niya ito pinagsisihan. Tutal, handa na siya para dito, kagabi lang niya ito isinagawa. Ma'am! Tumango si Manuel, saka umupo, napakamot ng ulo, at nagtanong, Senior Sister, bakit hindi ka pa matulog ng kaunti? Hindi ka ba pagod? Lahat tayo ay martial artist, sa tingin mo ba mapapagod ako? Sumagot si Rebecca, saka nagpatuloy, isa pa, wala ka bang napapansing pagbabago sa akin? Mga pagbabago. Tiningnan ni Manuel ang babae mula ulo hanggang paa, at ngumiti, Senior Sister, sa tingin ko mas lalo kang gumanda. Lalong namula ang mukha ni Rebecca Stone, at nagreklamo siya, hindi ko sinasadya. Ang ibig kong sabihin, hindi mo ba napansin ang aking tagumpay sa cultivation? Ha! Natigilan si Manuel noong una, pagkatapos ay naramdaman ang paglilinang ng babae. Nagulat siya, Diyos ko, Senior Sister, talagang nakapagtagumpay ang iyong cultivation. Kagabi, naramdaman niya na ang cultivation ng babae ay nasa Grandmaster Grade Perfection. Pero hindi niya inaasahan na pagkagising niya kaninang umaga, ang cultivation ng babae ay aabot pala sa Martial Saint Realm. Ano? Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Manuel, lubos na naguguluhan. Umiling si Rebecca Stone, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, pero kahit papaano, matapos maging malapit sa iyo, gumaling ang aking cultivation. Sinuri rin ni Manuel ang sarili niyang cultivation.
Bagamat hindi lumakas ang kanyang cultivation, ang tunay na chi sa kanyang tiyan ay tumaas ng malaki, at naging masagana kaysa dati. Itinaas niya ang baba habang malalim na nag-isip, at biglang naisip ang isang posibilidad. Malakas niyang tanong, Senior Sister, maaari kayang ang ating mga konstitusyon ay partikular na angkop para sa pagtulong sa paglilinang? Posible ba iyon? Nanlaki ang magagandang mata ni Rebecca Stone sa gulat. Sa tingin ko, iyon dapat ang dahilan. Tumango si Manuel at sinabing, nabanggit na ni Neil Kuntz dati na mayroon akong likas na purong yang nakatawan. Basta't makakahanap ako ng isang taong may tagmang konstitusyon, maaari tayong magtulungan sa cultivation. Akala niya noong una ay si Julia Stewart lang ang angkop para sa assisted cultivation kasama niya, pero hindi niya inaasahan na magiging angkop din pala ang senior sister. Bigla niyang naisip na sinasadya pala ito ni Neil Kuntz. Kung hindi, bakit naman ipipilit ni Neil na hanapin ni Manuel ang 5 senior sisters? Hindi kaya't ang konstitusyon ng lahat ng 5 senior sisters ay tugma sa konstitusyon niya? Sus Mariosep. Kung totoo iyan, siguradong magiging kahanga-hanga ito. Kung gayon, anong uri ako ng konstitusyon? Nagtatakang tanong ni Rebecca Stone. Muling tiningnan ni Manuel ang babae at kumunat ang noo, hindi ko pa masabi sa ngayon. Gayunpaman, nakakasiguro ako na senior sister, ang iyong pangangatawan ay tiyak na napaka-espesyal. Hindi pa lubusang nagising ang iyong konstitusyon, kaya hindi ko pa ito makita sa ngayon. Pero, dahil hindi ko man lang makita, natatakot ako senior sister, siguradong napakaganda ng pangangatawan mo. Kaya pala ganoon. Tumango si Rebecca Stone sa napagtanto, at pagkatapos ay tumingin kay Manuel Bennett ng may pananibik, na parabang isa siyang leopardo na nakakita lang ng isang walang magawang tupa. Naglakad siya palapit dito ng may mapang-akit na mga hakbang. Senior sister, anong ginagawa mo? Nakakatakot ang mga titig mo. Napalunok si Manuel Bennett ng may kaba at mabilis na hinawakan ang kumot. Ngumiti si Rebecca Stone nang may kaakit-akit at sinabing, "Makulat na bata, dahil nakagawa tayo ng malaking pagbabago sa ating cultivation sa paggawa niyan, susubukan ba natin ulit?" Ha! Napanganga si Manuel Bennett, at hindi niya alam kung paano sisigot. Tara na, bilasan mo. Habang nagsasalita siya, direktang hinubad ni Rebecca Stone ang kumot ni Manuel at sinugod siya. Pagkalipas ng isang oras, lumipas na ang bagyo. Senior sister, nakapagtagumpay ba ang iyong cultivation? Tanong ni Manuel Bennett. Naramdaman ni Rebecca Stone ang kanyang cultivation at umiling, hindi ako nakalusot, pero nararamdaman kong medyo tumaas ang true chi sa tiyan ko. Kumusta ka naman? Sumagot si Manuel Bennett, pakiramdam ko rin ay tumaas ang aking tunay na chi. Tumayo si Rebecca Stone at nagtanong, ituloy na ba natin? Na naman. Kumaibot ang bibig ni Manuel Bennett. Paano ko malalaman kung ganoon ka-special ang aking konstitusyon o hindi kung hindi ko susubukan? Dahil dyan, muling sinugod ni Rebecca Stone si Manuel. Napaupo si Rebecca Stone at walang magawang sinabi, hindi pa rin nakakamit ang aking cultivation. Bakit ko nagawa ito kagabi pero hindi ngayon? Bumuga ng hangin si Manuel Bennett at umayos ng upo, sabay sabing, siguro dahil hindi pa lubusang nagising ang pangangatawan mo. Sige. Kung gayon ay maaari na lang natin itong subukan muli sa hinaharap. Umiling si Rebecca Stone at sinabing, bilasan mo at maghugas ka. Bumaba na tayo para mag-almusal at huwag nang paghintayin ng matagal sina Julia at ang iba pa. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos maghugas ng pinggan ng dalawa, pumunta sila sa restaurant sa baba. Sina Julia at ang iba pa ay nagsasaya ng masarap na almusal na inihanda ng isang mahusay na chef sa restaurant. Ilang yaya ang nakaabang para pagsilbihan sila anumang oras. Sumulyap si Barden Bard kina Manuel Bennett at Rebecca Stone at nang asar, Kuya Bennett, bakit kayo sabay na bumaba ni Sister Vivian? Magkasama ba kayong natulog kagabi? Nagtinginan sina Julia Stewart, Prajna Bates, at Lily Teasdale. Lalo na kina Julia at Prajna, may kung anong hindi mailalarawan sa mga mata ng dalawang babae.
Bilang mga babae, nihalata nila sa poster pa lang ni Rebecca Stone habang naglalakad na ginawa iyon ng dalawa. Tutal, kahit gaano pa ito kahuse itago ni Rebecca Stone, medyo kakaiba pa rin ang poster niya sa paglalakad. Gayunpaman, nang maalala ang masidhing damdamin sa pagitan ng dalawa, sina Julia at Prajna ay tanging napabuntong hininga na lamang na may bahid ng kapeitan. Natural lang na magkatuluyan ang dalawang taong may matinding nararamdaman para sa isa't isa. Namula ang mukha ni Rebecca Stone, at mabilis siyang nagpaliwanag, "Barden, huwag kang magsalita ng walang katuturan. May mga tanong ako tungkol sa cultivation para kay Manuel kaninang umaga, kaya sumama ako sa kanya." "Ah! Naiintindihan ko," tumango si Barden, ngunit nagpakita ng isang pilyong ngiti at iginalaw ang kanyang mga kilay kay Manuel Bennett. Nagkunwari si Manuel Bennett na hindi ito nakita at sinabing, "Oo, nagkaroon ng problema sa cultivation si Senior Sister kaninang umaga, kaya pinuntahan ko siya para tulungan." Kumaway si Barden, "Sige, sige, Kuya Bennett, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo ba alam na ang paliwanag ay pagtatakip, at ang pagtatakip ang katotohanan?" Kumatok. Kumatok. Sabay na kinatok ni na Manuel Bennett at Rebecca Stone ang kalbong ulo ni Barden. "Binubuli niyo akong lahat." Mukhang nasaktan si Barden. Inis na sabi ni Rebecca Stone, "Para yan sa kalokohan." Habang nagsasalita siya, umupo si Rebecca Stone at nagtanong, "Napagdesisyonan na ba ninyo kung saan ninyo gustong pumunta ngayon?" Napatikip ng labi si Barden, "Sister Vivian, hindi pa ako nakakapunta sa Penn City, kaya hindi ko alam kung saan ang mga masasayang lugar. Bakit hindi mo kami ilibot?" Tumango rin sina Julia at ang iba pa bilang pagsang-ayon. "Sige." Tumango si Rebecca Stone at sinabing, "Kumain kayo agad, at pagkatapos ninyo, ilalabas ko kayong lahat para magsaya at mamili hanggang sa maubos ang inyong pera." Ang galing talaga ni Ate Vivian. Napakamatapang at napakabukas palad ni Sister Vivian. Naghiyawan sina Barden at Prajna Bates habang nakataas ang mga kamay. Kabanata 624, Kabanata 624, Gusto kong makita si Mr. Bennett. Bandang alas 9 ng umaga. Lungsod ng Ilog. Terminal ng Paliparan. Ang mga taong tulad nina Flint Lockwood, Kenneth Stewart, at Bill Sheehan mula sa River City at South City Province ay balisang naghihintay sa kung sino sa bulwagan. Hindi kalayuan, ilang mga bodyguard ang nakatayo sa paligid, binibigyang pansin ang sitwasyon sa paligid. "Kumusta ang sitwasyon ngayon? Bakit may sinusundo sina Mr. Lesser at Mr. Stewart sa airport? Malaki kaya ang tsansa na ito mula sa Kyoto?" Dahil sa ingay na ginagawa ni Mr. Lesser at ng iba pa, siguradong may malaking pinagdaanan ang taong makakasalubong nila. Ang mga pasahero sa paliparan ay tumingin sa gilid at walang katapusang nag-uusap. Nag-aalinlangang tanong ni Kenneth Stewart, kapatid na Livingston, bakit ang hari ng bansa ng windmill ang pupunta sa ating lungsod ng ilog sa halip na sa Kyoto? Sinabi rin ni Bill Sheehan, "Oo, kakaiba ba ito? Hindi ba't ang mga dayuhang hari ay nakikipagkito lamang sa mga malalaking tao sa Kyoto? Bakit naman nila dadalawin ang ating maliit na lungsod ng ilog?" "Hindi rin ako sigurado." Umiling si Flint Lockwood at sinabing, "Tanungin natin si Mr. Williams pagdating niya." "Sige, magtanong tayo pagdating niya." Tumango sina Kenneth Stewart at Bill Sheehan. Sa oras na ito, narinig ng ilang pasahero ang pag-uusap ng tatlo. Sandaling nagdilim ang buong paliparan. "Diyos ko, si Mr. Lesser pala at ang iba pa ang kumukuha ng Windmill Country King. Nako, pupunta talaga ang hari ng bansa ng windmill sa ating River City. Hindi ba't ang mga dayuhang hari ay karaniwang pumupunta sa Kyoto? Nakakamangha na may isip nilang pumunta sa ating River City. Sa TV ko lang nakikita ang mga dayuhang haring iyon, hindi ko inaasahang makakakita ako ng totoong hari ngayon." Nag-uusap ang lahat ng mga pasahero sa pagkamangha. Ang mga nagplanong umalis ay nanatili, balak na makita ang hari ng lupain ng windmill. Tutal, para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang bihirang pangyayari. Matapos ang halos kalahating oras na paghihintay, inanunsyo sa radyo sa paliparan ang pagdating ng eroplanong Windmill Country Royal.
Maya-maya lang. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas mula sa VIP channel. Naglalakad sa unahan ng isang matandang lalaking nakasuot ng itim na tuxedo, na may maingat na sinuklay na puting buhok at may pambihirang kilos. Sa tabi ng matandang lalaki ay isang matangkad, elegante, at marangal na babae na nasa edad 30. Hawak ng babae ang kamay ng isang batang babae na mga 7 o 8 taong gulang, nakasuot ng damit pang prinsesa at may belo. Ang matandang lalaking ito ay si King Williams ng Windmill Country. Sa likuran niya ay isang grupo ng mga Imperial Guard. Ito pala ang hari ng bansa ng Windmill, mukha nga siyang napakatanyag. Kung mayroon kang pera at kapangyarihan, maaari ka ring maging tanyag. Kahit ano paman, siya ang hari ng maharlikang pamilya, hindi ito maihahambing sa mga tycoon. Nag-uusisa at nag-uusap ang mga pasahero sa paliparan. Nang makita ang pagdating ni Williams, dali-daling sinalubong siya ni Flint Lockwood at ng iba pa. Ginoong Williams, maligayang pagdating sa aming River City bilang isang panauhin. Ngumiti si Flint Lockwood at inilahad ang kanyang kamay. Ginoong Lesser, pasensya na sa paghihintay. Ngumiti rin si Williams at iniunat ang kanyang kamay, nagsalita sa mahirap na wikang ginagamit ng East Nation. Ipinakilala ni Flint Lockwood sina Kenneth Stewart, Bill Sheehan, at iba pa. Nakikipagkamay si Williams kina Kenneth Stewart, Bill Sheehan, at sa iba pa isa-isa. Sumulyap si Flint Lockwood sa babae at batang babae sa tabi ni Williams at nagtanong, Mr. Williams, maaari ko bang itanong kung sino ang dalawang ito? Sumagot si Williams, ito ang aking manugang na si Catherine, at ito ang aking apo na si Bella. Kumusta, Ginoong Lesser? Nakangiting bati ni Catherine. Yumuko si Bella at matamis na bumati, kumusta sa lahat, ako si Bella. Kumusta, maligayang pagdating sa aming lungsod ng ilog. Ngumiti si Flint Lockwood at nagbigay ng malugod na pagbati, pakiusap, naayos ko na ang mga matutuluyan para sa inyong lahat. Salamat po, Ginoong Lesser. Nagpahayag ng pasasalamat si Williams, at pagkatapos ay sumunod kay Flint Lockwood at sa iba pa palabas ng bulwagan. Pagkatapos makapasok sa mga kotse, umalis na ang isang convoy sa paliparan. Sa kalsada, sa isang Audi na hindi tinatablan ng bala. Nagtanong si Flint Lockwood, G. Williams, karaniwan po kayong pumupunta sa Kyoto, kaya bakit kayo pumunta sa River City ngayon? Sumagot si Williams ng nakangiti, Mr. Lesser, sa pagkakataong ito ay gusto kong personal na pumunta sa River City, kaya hindi ako pumunta sa Kyoto. Tumango si Flint Lockwood at nagtanong, nandito ba kayo ni Miss Catherine para maglibot sa River City? Sabi ni Williams, tunay nga, gusto naming pumunta sa River City para mag-relax, pero ang pangunahin kong layunin sa pagkakataong ito ay ang makilala si Mr. Bennett. Ginoong Bennett. Naguluhan si Flint Lockwood at nagtanong, maaari ko bang malaman kung sinong Mr. Bennett ang tinutukoy mo? Sabi ni Williams, ang alam ko lang ay Manuel Bennett ang pangalan niya at isa siyang binata. Manuel Bennett. Natigilan sandali si Flint Lockwood, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone, binuksan ang isang litrato, at nagtanong, Mr. Williams, ito ba ang Mr. Bennett na tinutukoy mo? Oo, siya nga. Puno ng gulat ang mukha ni Williams habang paulit-ulit siyang tumatango. Ito. Lalong naguluhan si Flint Lockwood, Mr. Williams, bakit mo gustong makita si Brother Bennett? Sabi ni Williams, Mr. Lesser, hindi pa katagalan, pumunta si Mr. Bennett sa ating Windmill Country at nilutis ang isang malaking insidente ng nakakahawang sakit. Bukod dito, ginamit niya ang kanyang mahusay na kasanayan sa medisina upang pagalingin ang mahigit 300 pasyente. Noong nasa Windmill Country siya, gusto kong makita ng personal si Mr. Bennett at pasalamatan siya. Gayunpaman, isang gabi lamang siya nanatili sa Windmill Country bago umalis kinabukasan. Kaya nga ako pumunta sa River City. Kaya ganoon nga. Tumango si Flint Lockwood sa pagkakaintindi, at hindi rin naman gaanong nadurog ang puso niya. Wala siyang ideya kung kailan pumunta si Manuel Bennett sa Windmill Country at kung kailan siya nakagawa ng ganito kalaking trabaho doon.
Bukod dito, sa halip na makita ang taong iyon sa Kyoto, personal na pumunta ang hari ng bansa ng windmill sa River City para makita siya. Bumantong hininga siya sa kanyang puso na tanging isang manggagawa ng himala na tulad ni Brother Bennett ang magkakaroon ng ganitong karangalan. Alam din niya na kung hindi pumunta si Williams para bisitahin si Manuel Bennett, hindi sana siya nito inabala, lalo na't hindi sana siya pumunta sa River City. Sa sandaling ito, dagdag ni Williams, at bukod sa personal na pagpapasalamat kay Mr. Bennett, gusto ko ring humingi ng pabor sa kanya. Anong pabor ang gusto mong hingin kay Brother Bennett? Pinigilan ni Flint Lockwood ang gulat sa kanyang puso at nagtanong ng may pagkalito. Sabi ni Williams, gusto kong humingi ng tulong kay Mr. Bennett para gamutin ang apo kong si Bella. Ha! Nag-atubili sandali si Flint Lockwood at sinabing, mukhang maayos naman ang kalagayan ng pag-iisip ng apo mo, mukhang hindi naman siya may sakit. Bumantong hininga si Williams at sinabing, Mr. Lesser, ang pangangatawan ni Bella ay talagang malusog. Gayunpaman, mayroon siyang malaking birthmark sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha na halos tumatakip sa kanyang buong kaliwang pisngi. Kumonsulta na ako sa napakaraming doktor at sumubok na ng napakaraming paraan, pero wala pa ring nakakatanggal ng peklat sa mukha niya. Kaya naman pala laging nakasuot ng belo si Bella at ayaw niyang ipakita ang tunay niyang mukha sa publiko. Ang batang ito ay napakamahiyain na ngayon, at palagi siyang nasa bahay at ayaw lumabas. Kaya, gusto kong humingi ng tulong kay Mr. Bennett para malaman kung matanggal niya ang birthmark sa mukha ni Bella. Sabi ni Flint Lockwood, Mr. Williams, nahanap mo na talaga ang tamang tao. Matalik kong kaibigan si Brother Bennett, at ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Iniligtas niya ang buhay ko noon. Kung sasabihin ni Brother Bennett na walang paraan, wala na talagang ibang tao sa mundong ito ang makakagawa nito. Talaga. Biglang natuwa si Williams. Siyempre, totoo yan. Tumango si Flint Lockwood at sinabing, makikipag-ugnayan ako kay Brother Bennett ngayon din. Napakahusay, napakaganda niyan. Masayang tumango si Williams ng paulit-ulit. Ngumiti si Flint Lockwood at saka kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Manuel Bennett. Kabanata 625, Kabanata 625, malapit na. Samantala, sa Penn City, sa Splendid Manor. Natapos na mag-almusal sina Manuel Bennett at ang kanyang grupo at naghanda na para umalis ng manor. Pero sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Manuel Bennett. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang si Flint Lockwood ang tumatawag. Ano kaya ang maaaring gusto ni Brother Lockwood? Hindi na masyadong nag-isip pa, sinagot niya ang telepono. Kuya Bennett, ang tagal nating hindi nagkita, kumusta ka na? Umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Flint Lockwood. Ganon-ganon nga siguro. Sumagot si Manuel Bennett bago nagtanong, kapatid na Lockwood, ano ang dahilan ng iyong pagtawag? Sumagot si Flint Lockwood, kapatid na Bennett, hindi ako ang kailangang makita ka, isang malaking tao ang gustong makipagkita sa iyo. Malaking putok. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, sino ba itong malaking tao na ito? Ang hari ng bansa ng windmill, si G. Williams. Tumugon si Flint Lockwood. Ang hari ng bansang windmill. Naguguluhan si Manuel Bennett, bakit naman ako gustong makilala ng hari ng windmill country? Sinabi ni Flint Lockwood, nabanggit ni G. Williams na hindi pa katagalan, pumunta ka sa windmill country at nalutas mo ang isang malubhang epidemya, na nagligtas ng maraming tao. Kaya naman, nais po kayong pasalamatan ni G. Williams ng personal. Noon lamang naunawaan ni Manuel Bennett ang sitwasyon. Sa katunayan, kamakailan lamang ay pumunta siya sa windmill country, iniligtas si Elinda, at hindi sinasadyang nalutas ang problema sa epidemya. Pero sino ang mag-aakala, ang hari ng windmill country ay personal na dumating. Sabi ni Flint Lockwood, kapatid na Bennett, nasaan ka ngayon? Kung hindi ka abala, maaari ka bang bumalik? Ang pagpunta ni Mr. Williams at pagbisita sa iyo sa halip na pumunta sa Kyoto ay isang mahalagang bahagi ng iyong buhay.
Mukhang walang pakialam si Manuel Bennett, Mr. Lesser, pakisabi naman sa hari ng Windmill Country na hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Nalutas ko lang ang problema nila habang naroon ako. Teka, ano? Nagulat si Flint Lockwood, Kuya Bennett, sinasabi mo bang hindi mo makikilala si Mr. Williams? Ngumisi si Manuel Bennett, ano ang maganda sa pagkikita namin niya? Hindi ko siya magulang, kailangan ko pa ba siyang puntahan? Ah! Hindi makapagsalita si Flint Lockwood. Kung may ibang makakaalam na may haring gustong makipagkita sa kanila, hindi ba sila matutuwa ng husto? Ngunit si Manuel Bennett ay kalmadong-kalmado na ayaw man lang niya itong makilala. Nagtanong si Manuel Bennett, Mr. Lesser, mayroon pa bang iba? Kung hindi, ibaba ko na ang tawag. Teka. Mabilis na pinigilan ni Flint Lockwood si Manuel Bennett, Kuya Bennett, may isa pang bagay. May malaking birthmark sa mukha ang apo ni Mr. Williams. Maraming doktor ang sumubok at nabigong tanggalin ito, kaya humingi siya ng tulong sa iyo. Titingnan ko pagbalik ko. Dito na lang tayo matapos, ibaba ko na ang tawag. Kasabay nito, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Sino ba yung kausap niya sa telepono? Tanong ni Rebecca Stone. Sumagot si Manuel Bennett, si Brother Lockwood pala. Ano ang gusto ni Mr. Lesser sa iyo? Muling tanong ni Rebecca Stone. Sina Julia Stewart, Lily Tisdale, Barden Bard at Prajna Bates ay pawang napalingon kay Manuel Bennett. Walang itinago si Manuel Bennett at ipinaalam niya sa lahat ang nilalaman ng tawag. Matapos marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, natigilan sina Julia Stewart at ang iba pa. Nagulat na tanong ni Prajna Bates, naku po, kapatid na Bennett, gusto ka bang makilala ng hari ng bansa ng Windmill at ayaw mo pa ring sumama? Sinabi rin ni Julia Stewart, sa katunayan, para sa isang karaniwang tao, imposibleng makatagpo ng isang hari sa buhay na ito. Ngayon na ang hari ng bansa ng Windmill mismo ay pumunta sa River City upang bisitahin ka, isa itong malaking karangalan. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, paano kung ang hari? Kung gusto niya akong makita, dapat ko ba siyang makita? May paghanga na sinabi ni Barden Bard, kapatid na Bennett, pagdating sa pagpapanatili ng iyong kalmado, ikaw lang ang hinahangaan ko. Kumaway si Bennett, tama na, tumigil ka na sa kalokohan, tara na at gawin na natin ang gusto natin. Tumango rin si Rebecca Stone at sinabing, tama, hari man o hindi, walang espesyal sa pakikipagkita sa kanya. Samantala sa River City, sa loob ng kotse. Tiningnan ni Flint Lockwood ang naputol na tawag ng may kawalan ng magawang ekspresyon. Nagtanong si Williams ng may pag-asam, Mr. Lesser, ano po ang sabi ni Mr. Bennett? Sumagot si Flint Lockwood, G. Williams, may mga bagay pong aasikasuhin si Brother Bennett sa labas at maaaring hindi siya makabalik ng ilang araw. Sumagot si Williams, walang problema, kaya kung hintayin ang pagbabalik ni Mr. Bennett. Ano man ang mangyari, hindi ako babalik nang hindi nakikita si Mr. Bennett. Iminungkahi ni Flint Lockwood, Mr. Williams, paano kung ganito? Manatili ka sa River City ng ilang araw, at iimbitahan ko ang 4 na dakilang Divine Doctor ng River City upang suriin ang iyong apo. Kumunot ang noo ni Williams, ang 4 na dakilang Divine Doctor ng River City. Napakalakas ba ng kanilang mga kasanayang medikal? Nakangiting sabi ni Lockwood, lahat sila ay mga disipulo ni Brother Bennett. Mahusay ang kanilang mga kasanayan sa medisina. Talaga. Nang marinig na ang 4 na dakilang Divine Doctor ng River City ay mga disipulo ni Manuel Bennett, sa wakas ay ngumiti si Williams. Kung gayon, aabalahin ko si Mr. Lesser. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas. Gumugol sina Bennett at ang iba pa ng 3 o 4 na araw sa pagpapakita kay Rebecca sa Penn City. Sa mga sumunod na araw, sinamahan nila si Julia Stewart upang makipagkita sa ilang mga pinuno ng mga kumpanya ng kosmetiko at parmasyutiko sa Penn City upang talakayin ang mga potensyal na pakikipagsosyo. Ngayong linggo, tuwing may oras siya, magdoble cultivate si Bennett kasama si Rebecca. Ang ikinadismaya niya ay kahit tumaas ang kanilang truth she, hindi pa rin ito lalong gumanda.
Natuklasan din ni Bennett na hindi pa lubos na nagising ang pangangatawan ni Rebecca. Makakahanap lamang siya ng paraan para harapin ito sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos ng isang linggong dual cultivation, naramdaman ni Bennett na ang true chi sa loob ng kanyang katawan ay lalong lumago at ang kanyang cultivation ay isang hakbang na lamang ang layo upang maabot ang spirit concentration stage. Hanggat nahanap niya ang huling materyal na panggamot, at pagkatapos ay natagpuan ang pinakamagandang lugar ng cultivation, ang kanyang cultivation level ay tiyak na aakyat sa spirit concentration stage. Malapit na ang pag-abot sa spirit concentration stage. Noong ika-8 umaga, sa Penn City Airport. Napagdesisyonan mo na bang bumalik pagkatapos lang ng isang linggo? Tumingin si Rebecca Stone kay Manuel Bennett at sa iba pa nang may nag-aatubiling ekspresyon. Ngumiti si Prajna Bates, hawak ang kamay ni Rebecca, at sinabing, Sister Vivian, makikipaglaro ulit kami sa iyo kapag may oras kami. Ngumiti rin si Julia Stewart at sinabing, Sister Vivian, salamat sa iyong pagtanggap nitong mga nakaraang araw at sa pagpapakilala sa akin sa mga amo na iyon. Gusto ko sanang sumama sa iyo ng ilang araw pa, pero may mga bagay akong kailangang asikasuhin dito sa kumpanya, at kailangan ko ring makipagsosyo sa ilang mga boss sa Penn City, kaya kailangan ko munang bumalik. Nakangiting sabi ni Barden Bard, Sister Vivian, ngayong maunlad na ang transportasyon, maaari ka na naming bisitahin anumang oras. Sige kung ganoon. Walang magawang tumango si Rebecca Stone. Pagkatapos, niyakap ni Rebecca sina Julia Stewart, Prajna Bates, Lily Teasdale, at Barden Bard. Sa wakas, nakarating siya kay Manuel Bennett. Ibinuka niya ang kanyang mga braso para yakapin ng mahigpit si Bennett, at bamulong sa tainga nito, Hoy bastardo, ako na ang babae mo. Inaasahan ko ang pagtupad mo sa ating kasunduan at ang pagdating mo at ang pagpapakasal mo sa akin. Matigas na tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos ng ilang palitan pa, pumasok si Bennett at ang grupo sa VIP section, sumakay sa pribadong jet ni Rebecca Stone, at lumipad patungong River City. Bandang 1:00 ng hapon. Dumating sina Bennett at ang iba pa sa River City Airport. Pagkalabas ng terminal ng paliparan, sumakay sina Bennett at ang iba pa sa kotseng minamaneho ni Sonny Tolkien at lumabas ng paliparan, dumiretso sa East Beauty Pharmaceuticals. Kabanata 626, Kabanata 626 is the 70% tiwala. Kasabay nito, lungsod ng Ilog. Pangar Dragon Bay Villa Area, Villano. Sa Bulwagan. Maingat na sinusuri ni na Joan Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele ang balat sa mukha ni Bella. Maputi at maamo ang kanang mukha ni Bella, ang kanyang malalaki at malaasol na mga mata ay kulay sepiro, ang kanyang makakapal na pilik mata ay parang maliliit na brush, at ang kanyang ginintoang kulot na buhok ay nagmukhang manika sa dalaga. Sa kasamaang palad, ang kanyang kaliwang mukha ay natatakpan ng asul na balat, na sumasakop sa buong kaliwang bahagi, na lubos na sumisira sa kanyang kagandahan. Sa sandaling ito, sina Flint Lockwood at King Williams ay balisang naghihintay sa malapit. Nang makumplito ni na Joan Holman at ng iba pa ang inspeksyon. Nagmamadaling nagtanong si Flint Lockwood, Dr. Holman, kumusta na po? Maaari na bang tanggalin ang birthmark sa mukha ni Bella? Bumantong hininga si Joan Holman at umiling, ang balat sa mukha ng bata ay hindi lamang nasa ibabaw ng balat, kundi nakakonekta rin sa mga daluyan ng dugo. Mahirap tanggalin ang ganoong birthmark, maging sa pamamagitan ng internal adjustment o external surgery. Sabi rin ni Cyril Clancy, tama. Kahit na pansamantala itong matanggal, uulit din ito kalaunan. Bumantong hininga rin sina Joseph Hans at Vernon Steele, halatang wala talaga silang magawa. Wala pa rin bang solusyon? Mariin na ikinuyom ni Haring Williams ang kanyang mga kamao, paos ang kanyang boses, 4 na banal na doktor, hanggat matutulungan ninyo ang aking apo na tanggalin ang birthmark sa kanyang mukha, lubos akong magpapasalamat. Sabi ni Joan Holman, G. Williams, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ba't kayo ang mga disipulo ni G. Bennett? Wala ba kayong anumang solusyon? Bakas sa mukha ni Williams ang pagkadismaya,
at pula ang kanyang mga mata. Lolo, huwag kang malungkot, ayos lang, sanay na ako. Inabot ni Bella ang kamay ni Williams at inalo ito. Nang makitang matino si Bella, hindi napigilan ni Joanne Holman at ng iba pa ang makaramdam ng kawalan ng magawa. Sa sandaling ito, isang mapang-uyam na boses ang pumasok. Matapos ang napakaraming taon, hindi pa rin bumuti ang inyong mga kasanayan sa medisina. Nangangahas pa rin kayong tawagin ang inyong mga sarili na mga divine doctor, nakakatawa lang. Nang marinig ang boses, lumingon sina Joanne Holman at ang iba pa upang tumingin. Nakita nila si Catherine, isang binata, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na papasok. Nag-aalin lang ang tanong ni King Williams, Catherine, sino ang dalawang ito? Ipinakilala ni Catherine, Ama, ang dalawang ito ay mula sa sinaunang pamilyang medikal ng Kyoto, ang pamilyang Hyde, na nagngangalang Elijah Hyde at Elvis Hyde. May paraan sila para matanggal ang birthmark sa mukha ni Bella. Talaga? Gulat na sabi ni King Williams, kaya mo ba talagang tanggalin ang birthmark sa mukha ng apo ko? Sabi ni Elvis Hyde, mabuti na lang at may 70% na tsansa. Sabi ni Elijah Hyde ng may pagmamalaki, dahil sinabi iyon ng pangalawang tiyuhin ko, may pagkakataon pa. Ngumisi si Cyril Clancy, Elvis, hindi mo pa nga nasusuri ang babae, pero alam mo na may 70% na posibilidad na matanggal ang birthmark niya. Paano ako hindi makapaniwala? Nakatayo si Elvis Hyde na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, sinasabing, maniwala ka man o hindi, matutulungan ko ang batang ito na tanggalin ang kanyang balat. Sabi ni Dr. Holman, Elvis, dahil may paraan ka, sige lang. Si Elvis Hyde ay isa ring direktor ng Traditional Medicine Association, kaya natural lang na magkakilala sila. Bukod dito, nagkaroon sila ng hindi magandang relasyon kay Elvis Hyde tuwing mga karaniwang araw. Sumulyap si Elvis Hyde sa 4 na tao nang may paghamak, pagkatapos ay lumapit kay Bella. Nang makita niya ang birthmark sa mukha ni Bella, bigla siyang nagulat. Akala niya ay maliit na piraso lamang ang balat ni Bella, ngunit hindi niya inaasahan na matatakpan nito ang buong kaliwang mukha nito. Katangahan, di ba? Ngumisi si Joseph Hans, bilasan mo at gawin mo na, para makita namin ang kakayahan mo sa medisina. Malamig na sumanghal si Elvis Hyde, bagamat malaki ang balat sa mukha ng bata, hindi naman mahirap tanggalin ito. Sa nakalipas na kalahating taon, espesyal akong nakabuo ng isang medicinal mod na maaaring epektibong mag-alis ng mga peklat at birthmark sa katawan ng tao. Kahit na malaki ang bahagi ng balat, kailangan lang gumamit ng mas maraming medicinal mod. Nakangiting sabi ni Cyril Clancy, Tara, tingnan natin ang kakayahan mo, Elvis. Sabi ni Haring Williams, Mr. Hyde, hanggat maaalis mo ang balat sa mukha ng apo ko, lubos akong magpapasalamat. Ginoong Williams, huwag kang mag-alala. Inangat ni Elvis Hyde ang kanyang ulo, pagkatapos ay kinuha ang kahon ng gamot mula kay Elijah Hyde, at kumuha ng isang garapon mula rito. Pagkatapos buksan ang takip, ibinuhos niya ang medicinal mod sa garapon sa isang mangkok, at sa kanya ito ipinahid sa kaliwang mukha ni Bella. Hanggang sa tuluyang natakton ng medicinal mod ang kaliwang mukha. Sabi ni Elvis Hyde, Binibini, mamaya makakaramdam ka ng init at kirot sa mukha mo, normal lang ang mga reaksyon mo, huwag kang matakot. Hindi ako takot sa sakit. Tumango si Bella. Nagtanong si Williams, G. Hyde, gaano katagal bago makita ang epekto? Buong kumpiyansang sinabi ni Elvis Hyde, sa loob ng 1 oras, mawawala ang birthmark sa mukha ng apo mo. Magaling, ang galing. Biglang natuwa si Williams. Mr. Hefner, kaya ba talaga ng lalaking ito na tanggalin ang birthmark sa mukha ng bata? Tanong ni Cyril Clancy kay Joanne Holman. Sa tingin ko ay hindi malamang. Umiling si Joanne Holman at saka sinabing, mas mabuting kontakan ko na si Master. Para sa isang napakahirap na problema, natatakot ako na si Master lang ang makakalutas nito. Mabilis na sinabi ni Cyril Clancy, oo, makipag-ugnayan ka agad kay Master. Sa kabilang panig, mga parmasyutiko ng East Beauty.
Dumating si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa kumpanya at naglakad papunta sa lobby ng unang palapag. Assistant Bennett, may pakete para sa iyo. Dali-daling tinawag ng receptionist si Manuel Bennett. Naunang umakyat sa taas sina Julia Stewart at Sonny Tolkien, habang sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay pumunta sa front desk. Anong pakete? Naguguluhan na tanong ni Manuel Bennett. Sabi ng receptionist, hindi ako sigurado, pero mukhang ipinadala ito mula sa Boston, at nasa bodega na ito ngayon. Taga Boston. Natigilan sandali si Manuel Bennett, at pagkatapos ay biglang naunawaan ang nangyayari. Si Nicholas Lester ay nanirahan sa Boston. Hindi pa katagalan, nang magpaalam si Nicholas Lester, sinabi niyang ipapadala niya sa kanyang sarili ang mga materyales na panggamot na kanyang nakolekta sa mga nakalipas na taon. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahusay ang lalaking ito. Pagkalabas ng front desk, pumunta silang apat sa storage room. Gaya ng inaasahan. Sa bodega, bukod sa iba pang mga gamit, may apat na malalaking pakete. Pagkabukas ng mga pakete, may apat na malalaking kahon na gawa sa kahoy sa loob. Iba't ibang mahahalagang materyales na panggamot ang inilagay sa loob ng mga kahon na gawa sa kahoy. Gamit ang mga materyales na panggamot na ito, mas marami pang uri ng elixir ang kaya niyang pinuhin. Tumawa si Prajna Bates at sinabing, "Kapatid na Bennett, mukhang talagang sumuko sa iyo ang matandang si Nicholas Lester, malamang ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang mga gamit." Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Dahil taos-puso siyang sumusunod sa akin, natural lang na hindi ko siya tretuhin ng masama." Matapos ilagay ang apat na kahon na gawa sa kahoy sa storage ring, tinawagan ni Manuel Bennett si Nicholas Lester at nagpasalamat dito. Ibababa na sana niya ang cellphone niya nang biglang may tumawag. Sinulyapan niya ang caller ID at nalaman niyang galing ito kay Joanne Holman, kaya sinagot niya ang tawag. "Elder Holman, anong problema?" tanong ni Manuel Bennett. Mabilis na sinabi ni Joanne Holman, "Guro, kasalukuyan naming ginagamot ang problema sa birthmark ng apo ni Windmill Country King Williams, ngunit hindi namin maalis ang birthmark sa kanyang mukha. Kung hindi ka busy, pwede ka bang pumunta rito?" Nag-isip sandali si Manuel Bennett at sinabing, "Sige, pupunta ako rito ngayon, nasaan ka?" Isang linggo na ang nakalipas, humingi ng tulong sa kanya si Flint Lockwood, ngunit nasa Penn City ito ng mga panahong iyon, kaya natural lang na hindi na siya babalik para sa bagay na ito. Ngayong nakabalik na siya, nararapat lamang na bigyan ng kaunting mukha si Flint Lockwood. Nasa Villa Bulang. "Siyam kami, Panger Dragon Bay." "Sige, pupunta ako ngayon din." Pagkatapos ibaba ang telepono, umalis silang apat sa kumpanya at huminto ng taxi papunta sa Panger Dragon Bay Villa area. Kabanata 627, Kabanata 627, Kwak na Doktor. Noong panahong si Manuel Bennett at ang kanyang tatlong kasama ay patungo sa lugar ng Villa sa Panlong Bay. Panger Dragon Bay Villa area, Villa No. Siyam. Tahimik na naghihintay ang lahat. Habang lumilipas ang oras, hindi ko namamalayan, kalahating oras na pala ang lumipas. Nagtanong si Elvis Hyde, "Binibini, kumusta ang pakiramdam mo?" Kumunot ang noo ni Bella at sumagot, "Tio, mainit at medyo masakit ang mukha ko." Nakangiting sabi ni Elvis Hyde, "Huwag kang matakot. Dahil nararamdaman mo ang init at sakit, ibig sabihin ay umeepekto na ang nakapagpapagaling na putik." "Ah!" Masunerang tumango si Bella. Ilang minuto ang lumipas. "Ah!" Marahil sa sobrang sakit, hindi napigilan ni Bella ang mapasigaw sa sakit. Pero, mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kanyang palda, hindi hinayaan ang sarili na gumawa ng kahit anong ingay. "Mr. Hyde, ayos lang ba talaga ito?" Nag-aalalang tanong ni Williams. Kinakabahang tiningnan din ni Catherine si Elvis Hyde. Kumaway si Elvis Hyde, "Huwag kang mag-alala, normal lang ang lahat ng ito. Tiisin mo lang kahit saglit lang." Hindi naunawaan ni Williams at Catherine ang tradisyonal na medisina, kaya ang tanging pagpipilian nila ay ang magtiwala kay Elvis Hyde. "Lolo, Nay, sobrang sakit po."
Tumulo ang luha sa mga mata ni Bella dahil sa sakit, ngunit patuloy pa rin siyang nagtitiis. Dali-daling humakbang si Katharina, niyakap si Bella, at sinabing, Bella, tiisin mo lang to ng kaunti pa. Kapag natanggal na ang birthmark sa mukha mo, ikaw na ang magiging pinakamagandang prinsesa. Nag-aatubiling sinabi rin ni Williams, Bella, kapit ka lang. Bumulong si Flint Lockwood, Divine Doctor, epektibo ba talaga ito? Kumunot ang noo ni Joanne Holman at sumagot, hindi ako sigurado, pero may kutob akong may problema. Muling nagtanong si Flint Lockwood, nakipag-ugnayan ka ba kay Brother Bennett? Sabi ni Joanne Holman, nakipag-ugnayan na ako sa kanya, papunta na si Master. Tumango si Flint Lockwood, hanggat nandito si Brother Bennett, panatag ang loob ko. Hindi na mamalayan, lumipas pa ang mga 10 minuto. Lolo, Nay, sobrang sakit, sobrang sakit. Napasigaw si Bella sa sakit, habang nanginginig ang maliit niyang katawan. Ginoong Hyde, bakit po nangyayari ito? Nag-alala si Williams, sabi mo medyo sasakit lang. Bakit ang sakit ng apo ko? Kumunot ang noo ni Elvis Hyde at sinabing, hindi. Dapat ganito. Sa sandaling ito. Isang sigaw ang nagmula sa labas ng pinto. Elder Holman, dali, magbuhos ka ng isang palanggana ng malinaw na tubig para matanggal ang putik na gamot sa mukha ng bata. Bilasan mo. Kasabay ng isang malakas na boses. Nagmamadaling pumasok si Manuel Bennett. Sumunod din sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Guru, Kuya Bennett. Si Joanne Holman at ang iba pa, pati na si Flint Lockwood, ay napasigaw sa gulat at tuwa. Hindi pinansin ni Manuel Bennett ang kanilang mga pagbati, dali-daling lumapit kay Bella, sinuri ang putik na panggamot, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Sumigaw siya, ano pa ang ginagawa mo? Bilasan mo at kumuha ka ng tubig. Nako, sino ka? Sinusubukan kong tanggalin ang birthmark sa mukha ng batang ito. Bakit ka nang gugulo? Agad na hindi nagustuhan ni Elvis Hyde. Nang makita si Manuel Bennett, biglang napuno ng galit ang puso ni Elijah Hyde. Hindi pa katagalan, pumunta siya sa East Beauty Pharmaceuticals para bumili ng secret prescription, pero siya ang pinaglaruan ng batang ito. Palagi niyang isinasaisip ang talang ito. Kaya, malamig din niyang sinabi, bata, anong alam mo? Sinusubukan kong tanggalin ang birthmark ng batang ito, at pumupunta ka rito para manggulo. Kaya mo bang panagutan kung may mangyaring masama? Nanlamig ang tingin ni Bennett, at sumigaw siya, gamit ang paraan mo ng paggamot, gusto mong sirain ang mukha ng bata. Habang nagsasalita siya, sinigawan niya si Dr. Holman at ang iba pa, ano pang hinihintay ninyo? Umigib na kayo ng tubig. Nagmamadaling nagsalita si Flint Lockwood patungo sa mukhang nalilitong si Mr. Williams. Mr. Williams, si Brother Bennett po ito. Kung sinabi niyang may problema, malamang totoo iyon. Siya si Mr. Bennett. Biglang nagulat si Mr. Williams at mabilis na sinabihan si Katharina, bilasan mo, kumuha ka ng tubig. Sige. Tumango si Katharina at nagmadaling kumuha ng isang palanggana ng tubig para linisin ang putik na gamot sa mukha ni Bella. Nang maalis na sa mukha ni Bella ang putik na may gamot, hindi napigilan ng lahat ng naroon ang mapabuntong hininga. Sa kaliwang bahagi ng mukha ni Bella, para itong nasunog, maraming epidermis ang natutuklap, at malawakang pinsala sa mga tisyo ng balat, na nagdulot ng ulceration. Bella, paano nangyari to? Anong nangyari sa mukha ni Bella? Agad na natarante sina Mr. Williams at Katharina. Humarap si Bennett kina Elvis Hyde at Elijah Hyde, at mariing nagtanong, ito ba ang paraan ng paggamot ninyo? Halos masira mo ang kalahati ng mukha ng batang ito. Parehong pinagpawisan ng malamig sina Elvis at Elijah Hyde. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Tinitigan ni Mr. Williams ang dalawa at galit na sumigaw, kung may problema man sa mukha ng apo ko, hinding-hindi kita palalayasin. Tumingin din si Katharina kay Elijah Hyde, galit na sinasabi, President Elijah, sa palagay ko ay hindi na kailangang makipagtulungan ang aming kumpanya ng parmasyutiko sa Windmill Country sa iyong Heath Pharmaceuticals. Iniisip mo bang makipagtulungan sa amin?
Hinding-hindi. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Mr. Williams nang sabihin niya, hindi dapat mangarap ang inyong Heath Pharmaceuticals na makipagtulungan sa ating windmill country, lalo na sa buong rehiyon ng auto. Nang marinig ito, biglang pinagpawisan ng matindi si Elijah Hyde, at nanginig ang buong katawan niya. Sa simula, balak niyang pasukin ang merkado ng auto sa pamamagitan ni Mr. Williams, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang ganito kalaking problema. Kumunot ang noo ni Flint Lockwood, Mr. Williams, hindi pa ito ang tamang oras para magalit. Kailangan nating gamutin agad si Bella. Oo. Tama iyan. Humarap si Mr. Williams kay Bennett at paos na nagmakaawa, Mr. Bennett, tulungan mo po sana akong gamutin ang apo ko. Kahit hindi mo matanggal ang birthmark niya, ibalik mo lang ang mukha niya sa orihinal nitong anyo. Bumuga ng hangin si Bennett gamit ang turbid chi, buti na lang at dumating ako sa tamang oras, at nailigtas pa ang mukha ng apo mo. Kahit may ulceration, hindi naman ito masyadong malaki. Bukod pa riyan, hindi ko lang kayang gamutin ang mukha niya, kundi kaya ko ring tuluyang tanggalin ang birthmark niya. Ano? Napatitig si Mr. Williams kay Bennett nang may pagtataka, Mr. Bennett, seryoso ka ba? Hindi mo lang kayang gamutin ang mukha ng apo ko, pati na rin tanggalin ang birthmark niya. Siyempre naman. Tumango si Bennett at sinabing, kung hindi lang dahil sa dalawang ito na nagdulot ng gulo, mas madali sana ang pag-alis ng birthmark ng apo mo. Ngayon na may ulcer na sa mukha niya, medyo mas nakakaabala na lang. Nang marinig ang mga salitang ito, tinitigan ni Mr. Williams sina Elvis at Elijah, hinihiling na sana ay mapatay niya sila agad. Sinusubukan ni Mr. Williams na pigilan ang galit sa kanyang puso, at sinabi niya kay Bennett, Mr. Bennett, ikaw na ang bahala. Ginoong Bennett, pakiusap po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Nagmamakaawa rin si Catherine na may luhang mga mata. Nagsalita si Elvis Hyde, Mr. Williams, dahil kahit ako ay hindi kayang tanggalin ang birthmark ng apo mo, walang paraan na magagawa ito ng batang ito. Sinusubukan ka lang niyang lokohin. Tumahimik ka. Sumigaw si Mr. Williams sa galit. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay kasing walang kakayahan mo? Malamig na tanong ni Bennett. Ikaw. Nanginginig sa galit si Elvis. Masdan mong mabuti, at tingnan mo kung nagsinungaling ako kay Mr. Williams. Sumagot si Bennett, at saka sinimulang gamutin si Bella. Kabanata 628, Kabanata 628, Mga Taktikang Immortal. Nagsimula si Manuel Bennett sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mahahalagang materyales na panggamot mula sa kanyang imbakang singsing at dinurog ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga halamang gamot na ito mismo ang ipinadala ni Nicholas Lester, na may kakayahang gamutin ang malulubhang pinsala kapag pinagsama-sama. Matapos basagin ang mga materyales na panggamot, dahan-dahan itong inilapat ni Manuel Bennett sa mukha ni Bella, banayad ang mga galaw nito, na parang natatakot na baka saktan niya ang batang babae. Kuya, gagaling ba talaga ang mukha ko? Naiiyak na tanong ni Bella. Sumagot si Manuel Bennett nang may magiliw na ngiti, huwag kang mag-alala, munting prinsesa, tiyak na gagaling din ang iyong mukha. Kuya, naniniwala ako sa iyo. Nagawa ni Bella nang umiti sa kabila ng kanyang pagkailang. Masakit ba ng sobra? Malumanay na tanong ni Manuel Bennett. Tumango si Bella, saka umiling. Sabi ni Manuel Bennett, hayaan mong magkwento ako sa iyo. Oo, mahilig ako sa mga kwento. Tumango si Bella nang may pananabik. Sina Williams at Catherine, na malapit lang, ay pinunasan ang kanilang mga luha habang pinapanood ang interaksyon ng dalawa. Alam nilang ginagawa ito ni Manuel Bennett para ilihis ang atensyon ni Bella at maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Bagamat hindi pa nila nasaksihan ang mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett, ang kanyang etika sa medisina pa lamang ang nagpahanga sa kanila ng gusto sa kanya. Mas nakahihigit siya kumpara sa mayabang na si Elvis Hyde. Gaya ng inaasahan. Matapos marinig ang kwento ni Manuel Bennett, tila nakalimutan ni Bella ang kanyang sakit, at paminsan-minsan ay tumatawa pa nga. Bulalas ni Joan Holman, hindi lamang pambihira ang mga kasanayan sa medisina ni Master, kundi napaka-maingat din niya sa bawat pasyente.
Kailangan nating matuto mula sa mga kasanayan, karakter, at etika sa medisina ng guro. Tumango sina Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele bilang pagsang-ayon. Habang pinapanood ang pakikipag-ugnayan ni Manuel Bennett kay Bella, si Prajna Bates ay mukhang napakabanayad. Ang lalaking ito ay palaging nagpapakita ng isang kamangha-manghang alindog ng hindi niya namamalayan. Sa kabilang banda, sina Elvis Hyde at Joey Harper ay paulit-ulit na napangisi. Interesado silang makita kung paano maaalis ni Manuel Bennett ang birthmark sa mukha ni Bella. Nang matapos ang kwento, binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Pagkatapos, hinugot ni Manuel Bennett ang mga pilak na karayom, ginamit ang kanyang tunay na chi at isa-isa, itinulak ang mga ito sa mga acupoint sa mukha ni Bella. Nang makita ang mga pilak na karayom na bumabaon sa mukha ni Bella, napatalon si William sa gulat. Mr. Bennett, ang dami mo nang itinurok na karayom sa mukha ni Bella, hindi ba siya masasaktan? Itinutuon ng mga pilak na karayom na ito ang mga acupoint sa mukha ng bata, natural lang na hindi ito sasakit. Sumagot si Manuel Bennett, saka sinabing, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ang bata kung masakit ba. Umiling si Bella, Lolo, hindi naman masakit. Sa katunayan, komportable ang pakiramdam ko. Nagulat si Williams, ang bilis ba ng epekto? Habang nagpapatuloy si Manuel Bennett sa pagtusok ng mga karayom, sumagot siya, kung hindi dahil sa dalawang lalaking iyon na nagdulot ng gulo, mas mabilis sana ang epekto. Nang marinig ito, muling tinitigan ni Williams sina Elvis Hyde at Joey Harper. Ang mga mata nito ay puno ng galit. Lumingon siya kay Katharina at mahinang sinabi, sino ang nagsabi sa iyong maghanap ng mga tao ng walang pollen? Muntik mo nang masira si Bella. Pasensya na po, ama. Puno ng sisi si Katharina sa sarili, habang umaagos ang mga luha. Malamig na sabi ni Williams, ano ang saysay ng pag-iyak mo? Mas makakatulong kung ipagdarasal mo na gumaling agad si Bella. Tumango si Katharina, inilalagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Manuel Bennett. Tinanong ni Joey Harper si Elvis Hyde, Theo, anong klaseng acupuncture ang ipinapakita ng batang ito? Bakit hindi ko maintindihan? Naningkit ang mga mata ni Elvis Hyde, kung hindi ako nagkakamali, maaaring ginagamit ng batang ito ang Heavenly Road 9 Needles, ang nangungunang teknik sa Divine Needle List. Ano? Siyam na karayom ng daang langit. Nagulat si Joey Harper, hindi ba't ang Heavenly Road 9 Needles, ay isang naligaw na pamamaraan? Paano ito nalalaman ng batang ito? Same time na sinabi ni Elvis Hyde, tunay ngang hindi simple ang batang ito. Naikuyom ni Joey Harper ang kanyang mga kamao, kaya ba talagang tanggalin ng batang ito ang birthmark sa mukha ng bata? Sumagot si Elvis Hyde, hindi ako sigurado tungkol dyan, pero may mga bali-balita na ang Heavenly Road 9 Needles, ay napakalakas. Nilikha ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pinakamahusay na mga katangian ng iba pang siyam na banal na karayom sa listahan ng banal na karayom. Ang pagpapagaling ng mga buhay na patay at pagpapanumbalik ng mga buto baliwala lang sa kanya ang lahat. Pero, maliban na lang kung lubos na napag-aralan ng batang ito ang Heavenly Road 9 Needles. Kung hindi, hindi niya maaalis ang birthmark sa mukha ng batang ito. Napangisi si Joanne Holman, kung gayon, natatakot akong mabaigaw ka. Lubos nang napagtagumpayan ng aking amo ang Heavenly Road 9 Needles. Tama. Ipinagpatuloy ni Cyril Clancy ang pag-uusap, bukod pa rito, ang aking Panginoon ay hindi kailanman nagyayabang o nagsisinungaling. Dahil sinabi ng aking Panginoon na kaya niyang tanggalin ang balat sa mukha ng batang ito, tiyak na gagawin niya iyon. Talaga. Ngumisi si Elvis Hyde, aba, titignan ko mismo ngayon. Wala pang 10 minuto ang lumipas. Natapos na ni Manuel Bennett ang pagtusok ng mga karayom, saka binawi ang kanyang mga kamay para maingat na pagmasdan ang mukha ni Bella. Lumipas ang oras. Lumipas ang isa pang kalahating oras. Tinanggal ni Manuel Bennett ang lahat ng mga pilak na karayom na itinusok sa mukha ni Bella at saka nagpatuloy sa paghihintay. Tinanong ni William si Bella, Bella, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang mukha mo?
Umiling si Bella, sabay sabing, "Lolo, wala po akong nararamdamang sakit sa mukha ko. Mainit at komportable ang pakiramdam ko. Mabuti iyan, mabuti iyan." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Williams. Naghintay pa ng kalahating oras. Sabi ni Manuel Bennett, "Kumuha ka ng isang palanggana ng malinis na tubig para hugasan ang mga natirang gamot sa mukha ng bata." Sinabi ni Williams kay Katharina, "Bilasan mo." Oo. Tumango si Katharina, saka mabilis na kumuha ng isang palanggana ng malinaw na tubig. "Mr. Bennett, magaling na ba talaga ang mukha ni Bella?" Tanong ni Williams. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, "Gumaling na ito o hindi, malalaman mo agad kapag nahugasan mo na ang mga natitirang gamot sa mukha ni Bella." Tumango si Katharina, saka sinimulang linisin ang mga natirang gamot sa mukha ni Bella gamit ang isang tuwalya. Nagtinginan ang lahat ng naroon, hinihintay ang himala na mangyayari. May paghamak na sinabi ni Elvis Hyde, "Hindi ako naniniwalang kayang pagalingin ng batang ito ang mukha ng bata sa ganoong kaikling panahon, lalo na't matanggal ang birthmark sa mukha niya." Oo naman. Si Joey Harper ang naunang magsalita, "Maliban na lang kung ang batang ito ay isang immortal, imposible yan." Galit na galit si Williams at sinaway, "Minumura ba ninyong dalawa ang apo ko?" Sumagot si Elvis Hyde, "G. Williams, sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Iminumungkahi kong ipadala mo na lang sa ospital ang bata." Patuloy na nagbabago ang mukha ni Williams. Hanggang ngayon, nagdududa pa rin siya sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett. Tutal, narinig lang niya ang tungkol sa mahusay na kasanayang medikal ni Manuel Bennett ngunit hindi pa niya ito nasaksihan. Maya-maya lang. Nilinis ng mabuti ni Katharina ang mga natirang gamot sa mukha ni Bella. Sa sandaling ito, natahimik ang buong sala. Lahat ay nakatitig lang ng blanko sa kaliwang mukha ni Bella, lahat ay gulat na gulat. Matapos ang ilang minutong katahimikan. "Diyos ko, hindi maaaring totoo ito. Ganap ng magaling ang mukha ni Bella, at wala na rin ang birthmark sa mukha niya." Hindi napigilan ni Williams ang kilig sa kanyang puso at bigla na lang siyang nagsalita. "Oh, Diyos ko, tanging Diyos lang ang makakagawa nito." Napasinghap din si Katharina sa pagkamangha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Namangha rin si Flint Lockwood, "Napakaganda nito." Tumawa si Joanne Holman at nagtanong, "Mr. Lesser, hindi ba't maraming beses nang nagpakita ang aking Panginoon ng mga banal na pamamaraan?" Kabanata 629, Kabanata 629, Pagiging Target. Patalastas, CDATA, tumawa si Flint Lockwood, "Totoo yan. Kung hindi dahil kay Brother Bennett, baka matagal nang wala ang buhay ko." Namangha sina Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Hindi sila kailanman binaygo ng guro. Maging sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates na sumusubaybay kay Manuel Bennett ay labis na nagulat. Ang laki ng nabubulok na bahagi, ang laki ng birthmark, lahat ay natanggal sa loob lang ng maikling panahon. Imposible ito. Natulala si Elvis Hyde, umiling ng malakas na parang nakakita ng multo. Sa kabilang banda, si Eli G. Hyde ay parehong nagdamdam at nagseselos. Sumigaw siya, "Sus Mariosep! Ang galing ng mga kasanayang medikal ng batang ito." Gumaling ng tuluyan ang mukha ni Bella, at wala ng bakas ng pagkabulok o mga birthmark. Malambot, makinis, at maputi ito, parang bagong balat na itlog. Sa sandaling ito, si Bella ay nagmukhang isang maliit na anghel, parehong maganda at maganda. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ng lahat, kumurap si Bella sa kanyang magagandang mata dahil sa pagkalito. Ikaniling niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Lolo, Nay, magaling na ba talaga ang mukha ko?" Mabilis na nagdala si Katharina ng salamin at iniabot ito kay Bella. Kinuha ni Bella ang salamin at tiningnan ang sarili, sabay bulalas, "Diyos ko, magaling na talaga ang mukha ko, magaling na talaga. Kamukha ko na ang ibang mga bata ngayon at hindi na ako pangit na halimaw." Woo! Habang nagsasalita siya, nagsimulang umiyak si Bella, ang kanyang mga luha ay pumapatak na parang mga perlas. Yumuko si Manuel Bennett at ngumiti, "Prinsesa Bella, ang ganda mo."
Pero kapag umiiyak ka, ang pangit talaga. Kaya huwag kang umiyak, ha? Salamat, kuya. Diretso namang inihagis ni Bella ang sarili sa mga bisig ni Manuel Bennett, binigyan ito ng isang malakas na halik sa mukha, at nahihiyang sinabi, Kuya, kapag lumaki na ako, tiyak na papakasalan kita. Ha! Hindi alam ni Manuel Bennett kung tatawa o iiyak, kailangan mong maghintay ng marami pang taon para dyan. Hindi mahalaga, kaya kung maghintay. Tumango ng seryoso si Bella, saka iniabot ang kamay at sinabing, Kuya, panunumpa tayo dyan. Paglaki ko, pakakasalan kita, ha? Sige, sige, pangako. Tumawa si Manuel Bennett at ginawa ang pinky promise kay Bella. Nang makita ang mainit na tagpong ito, sina Williams, Catherine, at ang iba pa ay nagpakita ng masayang ngiti. Tanging ang mga mukha nina Elvis Hyde at Elijah Hyde lamang ang nagbago, hindi alam kung mananatili ba sila o aalis na. Kumuha si Williams ng isang itim na bank card at iniabot ito kay Manuel Bennett, sabay sabing, Mr. Bennett, may $1 billion sa card na ito. Tanggapin mo na lang. Sa sandaling ito, lubos siyang nakumbinsi kay Manuel Bennett, kaya't kinausap niya ito ng may paggalang. $1 billion. Natulala si Progna Bates, medyo sobra na yan. Napatikip ng labi si Barden Bard, tulad ng inaasahan sa isang hari, napakabukas palad. Sabi ni Manuel Bennett, sobra na ang $1 billion, dapat muna itong bawiin. Isa pa, nakatadhana na kaming magkita ni Bella. Hindi mo kailangan ng gantimpala. Hindi natin yan maaaring pabayaan. Umiling si Williams, Mr. Bennett, hindi mo lang pinagaling ang mukha ng apo ko at tinanggal ang birthmark niya. Bukod dito, pinagaling mo rin ang daan-daang mga taga-Windmill Country at nalutas ang malubhang nakakahawang sakit na iyon. Hindi naman kalabisan ang $1 billion na ito. Kaya, tanggapin mo na sana. Kung hindi mo tatanggapin, ibig sabihin ay minamaliit mo ang Windmill Royal Family. Napakabukas palad niya dahil gusto niyang maging kaibigan si Manuel Bennett. Tutal, ang mga tao naman ay tatanda rin kalaunan at madaling magkasakit. Lalo na ang mga mayayaman at makapangyarihang taong tulad nila, na mas takot sa sakit. Ang pakikipagkaibigan sa isang banal na doktor ay walang alinlangang magbibigay ng karagdagang seguridad para sa kanilang kalusugan at buhay. Aba! Walang magawang tumango si Manuel Bennett, sige, tatanggapin ko. Nang makitang tinanggap ni Manuel Bennett ang itim na card. Sa sobrang inggit nina Elvis Hyde at Elijah Hyde, namula ang kanilang mga mata. $1 billion. Ang dali lang kumita ng pera ng batang ito. Haha, magaling, magaling, magaling. Tumawa si Williams at tumango, saka nagtanong, Mr. Bennett, maaari mo ba kaming tulungan ni Catherine na suriin ang aming mga katawan para malaman kung may anumang problema? Sumulyap si Manuel Bennett sa kanila at sinabing, huwag kayong mag-alala, may ilang maliliit na problema lang ang mga katawan ninyo. Mamaya, magsusulat ako ng Race Eta para mapalakas mo ang iyong katawan. Kung iinuman mo ito sa loob ng 1 buwan, makakatulong ito sa iyo na lumakas at maalis ang lahat ng iyong mga problema sa kalusugan. Maraming salamat po, Ginoong Bennett. Salamat, Ginoong Bennett. Paulit-ulit na ipinahayag nina Williams at Catherine ang kanilang pasasalamat. Pagkatapos, lumingon si Williams kina Elvis Hyde at Elijah Hyde, at malamig na sinabi, maganda ang mood ko ngayon, at ayokong bumaba sa antas ninyo. Pero, makinig ka, ayoko nang makita kayong lahat o ang sinuman mula sa pamilya Hyde. Mawala ka. Oo, aalis na kami agad. Nakahinga ng maluwag sina Elvis Hyde at Elijah Hyde at mabilis na umalis. Gayunpaman, bago sila umalis, tinitigan ni Elijah Hyde si Manuel Bennett ng may hinanakit, labis na kinamumuhian ito. Pagkatapos umalis nina Elvis Hyde at Elijah Hyde. Tumingin si Williams kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, nais ko po kayong imbitahan sa hapunan ngayong gabi at sana ay mabigyan ninyo kami ng karangalan sa pamamagitan ng inyong pagdalo. Sige, magsama-sama tayong lahat mamayang gabi. Sumang-ayon si Manuel Bennett sa pamamagitan ng pagtango. Magaling. Tumawa ng malakas si Williams. Kalaunan, nanatili sandali sa villa si Manuel Bennett at ang iba pa.
Pagsapit ng takip silim, nilisan nila ang villa at nagbook ng pribadong kwarto sa isang mamahaling restaurant sa city center. Sa pribadong silid. Nag-inuman at nagkwentuhan ang lahat, habang nagtatamasa ng kaaya-ayang kapaligiran. Biglang nagtanong si Williams, Mr. Bennett, balita ko ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng East Beauty Pharmaceuticals? Totoo ba yan? Tumango si Manuel Bennett, oo, paano naman? Ngumiti si Williams at sinabing, Mr. Bennett, kung nais ng inyong kumpanya na palawakin ang kanilang negosyo sa merkado ng Windmill Country, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin, at tutulungan namin kayo sa anumang paraan na aming makakaya. Ginoong Bennett, hanggat nais ng inyong kumpanya na lumawak sa merkado ng Windmill Country, ibibigay namin ang lahat ng suportang kailangan. Sumagot si Catherine. Sumagot si Manuel Bennett, sige, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng aking kasintahan, at maaari mo itong direktang pag-usapan sa kanya. Walang problema. Tumango si Catherine bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ibinigay ni Manuel Bennett ang numero ng telepono ni Catherine Julia Stewart. Umiling si Prajna Bates at sinabing, hindi na mamalayan, binuksan na ni Brother Bennett ang merkado ng Windmill Country para kay Sister Stewart. Kapag nalaman ito ni Sister Stewart, tiyak na matutuwa siya ng husto at hindi siya makatulog. Humigop si Barden Bard ng alak at sinabing, sa totoo lang, para sa isang taong tulad ni Brother Bennett na halos parang Diyos, kahit anong gawain ay magiging madali para sa kanya, basta't handa siya. Tumango sina Lily Tisdale, Prajna Bates, at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy ang hapunan hanggang bandang alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng hapunan, nagpalitan ng impormasyon ang lahat para makontak sila at saka naghiwa-hiwalay na. Inakay ni Manuel sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates papunta sa isang kotse para bumalik sa Divine River Garden. Pero kakalabas lang nila ng restaurant. Biglang naging alerto ang isip ni Manuel Bennett, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Dahil dito, sa halip na ihinto ang isang kotse, lumingon siya at naglakad patungo sa isang kalye. Kuya Bennett, anong ginagawa mo? Hindi ba tayo babalik? Oo, Kuya Bennett, saan ka pupunta? Nagmadali sina Barden Bard, Prajna Bates, at Lily Tisdale para makahabol. Sabi ni Manuel Bennett, binabantayan kami. Ano? May nagmamasid sa atin. Nabahala si Barden Bard, sino ang nagmamasid sa atin? Sina Lily Tisdale at Prajna Bates ay naging mas mapagmatsyag din at tumingin sa kanilang paligid. Bumulong si Manuel Bennett, huwag mo silang gulatin, bunutin natin sila palabas. Kabanata 630, Kabanata 630, mas malaki ang reputasyon, mas mabilis ang kamatayan. Sige. Tumango sina Lily Tisdale at ang iba pa. Kasunod nito, si Manuel Bennett at ang iba pa ay naglakad-lakad at nagkwentuhan na parang walang nangyari. Habang nadadaanan ng isang tindahan ng milk tea, pumasok pa si Prajna Bates at bumili ng 4 na milk tea. Habang umiinom ng kanilang mga milk tea, nagpatuloy sila sa paglalakad, nadaanan ang ilang kalye. Nagsalita si Bennett, pumunta tayo sa eskinita. Tumango si Lily Tisdale at ang iba pa, pagkatapos ay sumunod kay Bennett papasok sa eskinita. Hindi nagtagal matapos makapasok sina Bennett at ang iba pa sa eskinita. 3 pang figure ang sumugod din sa eskinita. Pagkatapos makapasok sa eskinita, napahinto sina Bennett at ang iba pa at lumingon para tumingin. Ang tagal nyo bago sa wakas nagpakita na kayo. Walang pakialam na nagsalita si Bennett, habang nakatingin sa 3 taong sumunod sa kanila papasok. 3 lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumunod sa kanila papasok. Isa sa kanila ay matangkad at matipuno, mahigit 1.9 metro ang taas, na may nakaumbok na mga kalamnan na nagtataglay ng matinding lakas. Ang pangalawa ay matipuno ang pangangatawan, mga 1.85 metro ang taas, may napakapangit na mukha, at may hawak na 9-ring knife. Ang pangatlo ay balingkinitan, mga 1.85 metro ang taas, malinis ang mukha, at may hawak na makitid na mellow knife. Sumulyap si Bennett sa 3 lalaki at nanliit ang mga mata, sino kayo, at anong kailangan ninyo sa akin?
Sabi ng matipunong lalaki, "Bata, paulit-ulit mong ginagalit ang ating hari ng hilaga. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa?" Ah! Tumango si Bennett, "Kaya kayo pala ang mga tauhan ni Alan Chan." Alam din niya na isang linggo na ang nakalipas, sila ni Alan Chan ay tuluyang naging magkaaway. Usapin ito ng buhay at kamatayan. Hindi niya lang inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Alan Chan. Kakabalik lang niya sa River City, pero nagpadala na si Chan ng mga tao para patayin siya. Ipinahayag ng matipunong lalaki, "Ako si Thunderbolt, ang una sa 5 Tiger Generals sa ilalim ng North Garden King Sith, Skykill Tiger, Roger Swan. Ako si Decapitation Knife, Baldric Pascal, isa sa mga 6-edged knives sa ilalim ng North Garden King Sith. Ako si Glenn Gonzalez, ang Soul Chasing Knife, isa sa mga 6-edged knives sa ilalim ng North Garden King Sith." Sumigaw din ng malakas ang dalawa pang lalaki. 5 general na tigre, kutsilyong may 6 na talam, "Haha, ang ganda talaga ng mga titulo mo." Ngumisi si Bennett, "Hindi mo ba alam na mas mabilis kang mamamatay kapag mas malakas ang tunog ng titulo?" Malupit na ngumisi si Roger Swan, "Bata, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka ngayong gabi? Para sabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang 3 lalaking ito sa paligid mo, iisa lang ang daan ngayong gabi kamatayan." Tumawa ng mahina si Barden Bard, "Sino nga ba ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na pumunta at patayin ang kapatid kong si Bennett?" Kanina pa niya nararamdaman na ang cultivation ng 3 lalaking ito ay halos kapareho ng sa kanya at ni Lily Tisdale. Sa ganitong uri ng paglilinang, wala silang anumang banta kay Bennett. Umiling din sina Lily Tisdale at Prajna Bates, ang kanilang mga mukha ay puno ng mapaglarong mga ngiti. Mukhang hindi nyo talaga alam ang sitwasyon nyo ngayon, tapos natatawa pa kayo. Mas lalong tumawa si Roger Swan ng malupit, at saka sumigaw, "Lahat kayo, lumabas kayo." Hindi nawala ang boses. Biglang sumugod mula sa kabilang dulo ng eskinita ang isang malaking grupo ng mga taong nakaitim na armado ng mahahabang kutsilyo. Maraming taong nakaitim, at hinaranggan nila ang buong eskinita. Bukod dito, ang mga taong nakaitim na ito ay pawang mga martial artist. Sabi ni Roger Swan, ang mga taong ito ay mula sa Shadow Kill Group, ng ating North Garden King. Bawat isa sa kanila ay nakaranas na ng maraming labanan. Kahit na ang kanilang individual na lakas ay hindi gaanong malakas, kapag nagsanib puwersa sila, kaya nilang magpakawala ng matinding lakas. Sa sekular na mundo ng hilagang lugar, may kasabihan, kapag lumabas ang Shadow Kill, walang kahit isang dahon ng damo ang tatubo. Ngayong gabi, kasama ang 3 nangungunang eksperto at 50 miyembro ng Shadow Kill Group, na narito, kamatayan na lang ang maaari ninyong hintayin. Lumingon si Bennett para tingnan ang mga taong nakaitim at ngumisi, "Sa tingin mo ba ay kaya mo kaming patayin gamit ang mga basurang ito? Ang tanga mo, pero napaka-inosente mo pa rin. Patayin sila." Umungol si Roger Swan at direktang nagbigay ng utos. Sa utos, 50 miyembro ng Shadow Kill Group, na may hawak na mahahabang kutsilyo, lahat ay sumugod patungo kay Manuel Bennett at sa kanyang grupo. Malinaw na ang mga miyembro ng Shadow Kill Group, na ito ay mahusay na sinanay, at ang momentum na kanilang ipinakita kapag sila ay sama-samang umaatake ay talagang malakas. Kahit papaano ay iisa lang ang paraan ng pagkamatay ng mga ordinaryong martial artist kapag nakaharap nila ang mga taong ito. Sa kasamaang palad para sa kanila, nakasalubong nila ang grupo ni Manuel Bennett. Mahina ring ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, "Huwag mong hayaang mabuhay ang kahit sino sa kanila, huwag kang magpakita ng awa. Haha, gagawin ko ito bilang ehersisyo pagkatapos kumain." Tumawa ng malakas si Barden Bard, hawak ang kanyang Dragon Pattern Zen Staff, at direktang sumugod sa mga miyembro ng Shadow Kill Group. Gumalaw din at sumugod sina Lily Tisdale at Prajna Bates. Putok putok putok. Pagkasalubong nila, napuno ang eskinita ng mga nakakabagot na tunog ng pagbagsak at mga hiyawan. Nakita na ang Dragon Pattern Zen Staff ni Barden ay napakalakas kaya sa bawat pag-indayog niya nito, isang malaking grupo ng mga miyembro ng Shadow Kill Group ang napapamanga.
Bukod dito, sinumang matamaan ng Dragon Pattern Zen Staff ay magluluwa ng dugo, mababali ang mga tadyang, mababasag ang mga laman loob, at mamamatay agad. Hawak ni Lily Teasdale ang isang kutsilyong kulay tan, umiiwas at sumugod sa karamihan, habang kumikislap ang kanyang kutsilyo at sumisinag ang malamig na liwanag. Hawak ni Prajna ang kuna habang lumilitaw at nawawala na parang multo sa gabi, walang tigil itong iniuugoy. Pumutok, pumutok, pumutok. Bumulwak ang dugo, at isa-isang bumagsak sa lupa ang mga miyembro ng Shadow Kill Group na tinalya ng lalamunan. Tiningnan ni Manuel Bennett ang tatlong Roger Swans at bahagyang ngumiti, nakita niyo na ba? Mukhang walang kapantay ang mga kapatid ko sa mga tinatawag niyong Shadow Kill Group. Natakot sina Roger Swan, Baldric Pascal, at Glenn Gonzalez nang mapanood ang eksena. Hindi nila inaasahan na ang tatlong lalaking sumunod kay Manuel Bennett ay magiging ganito kalakas. 50 miyembro ng Shadow Kill Group ang sabay-sabay na sumalakay, ngunit hindi man lang nila nagawang saktan ang tatlong lalaking ito. Sa halip, isa-isa silang napatay. Nagpatuloy si Manuel Bennett, hindi ka pa ba nagpaplanong gumawa ng hakbang? O gusto mo akong gumawa ng unang hakbang? Kung gagawa ako ng hakbang, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong magmakaawa. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Tingnan mo ang kutsilyo ko. Umungol si Glenn Gonzalez, hawak ang Malone knife, kumislap ang kanyang katawan, nag-iwan ng sunod-sunod na mga imahe habang sumusugod siya patungo kay Manuel Bennett. Ang distansya na mahigit 10 metro ay nagsara sa isang iglap. Bukod dito, habang sumusugod siya patungo kay Manuel Bennett, patuloy na ginagamit ni Glenn Gonzalez ang tunay na chi sa kanyang katawan, at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihang lumaban. Tutal, sinabi sa kanila ng North Garden King na ang lakas ni Manuel Bennett ay hindi mahina. Alinman sa hindi sila kikilos, ngunit kapag nagawa na nila, kailangan nilang sumalakay ng may lakas na parang kidlat para patayin siya. Sa sandaling nilapitan niya si Manuel Bennett. Diretso siyang pumailang lang sa kalangitan, mahigpit na hinawakan ang Malone knife gamit ang dalawang kamay, at marahas na sinaksak si Manuel Bennett. Oy! Sus Mariosep! Habang hinihiwa ang kutsilyo, isang madilim na liwanag ng talam ang kumislap sa kalangitan sa gabi, at ang hangin ay napunit at nakuskos, na nagdulot pa ng sunod-sunod na mga kislap. Ang kutsilyong ito ay talagang kahanga-hanga, naglalabas ng walang katapusang hanggaring pumatay, na parang hinahati si Manuel Bennett sa isang suntok lang. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nasugatan ang kutsilyo. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at nasalo ang kutsilyo ni Glenn Gonzalez sa ere. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Glenn Gonzalez, hindi niya inaasahan na masasalo ng batang nasa harap niya ang kanyang hiniwang kutsilyo. Biro ba ito? Ikaw ba ang kutsilyo ng tagahabol ng kaluluwa? Kaninong kaluluwa ang hinahabol mo? Malamig na ngumisi si Manuel Bennett, ang 5 daliri niya ay naglabas ng lakas, at sa isang irap, direkta niyang dinurog ang bakal na kutsilyo sa kamay ni Glenn Gonzalez. Matapos durugan ang kanyang kutsilyo, patuloy na inabot ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang lalamunan ni Glenn Gonzalez, iniwas ang kanyang braso, at marahas na inihampas ito sa kalapit na pader. Bam! Tunog! Kasabay ng malakas na ingay. Direktang natama ng makapal na pader, na nag-iwan ng malaking butas. Nakabaon ang buong katawan ni Glenn Gonzalez dito, umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo, nabasag ang kanyang mga buto at laman loob, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at di nagtagal ay tumigil siya sa paghinga.